Hampas ng asul na dagat, berdeng kabundukan, katahimikan. Ito ang munisipalidad ng San Agustin sa probinsya ng Surigao del Sur, rehiyon ng Caraga. Isang simpleng bayan sa Mindanao na sagana at tanyag sa kagandahan ng mga isla, baybayin at likas na yaman. Ayon sa 2024 Census of Population and Housing, ang munisipalidad ng San Agustin ay may populasyon na 23,612 na may 0.78% growth rate. Sa pangunguna ng Honorable Mayor Nicolas at ng Nutrition and Population Office, Municipal Population Officer Ms. Maril Clava Masaglang, mayroong 7 kawani ang Nutrition and Population Office ng San Agustin na nakatuon sa pagpapatupad ng mga pangpopulasyon at pagpapaunlad na programa sa kanilang lokalidad. Noong 2024, mayroong tinatayang 3,987,751.89 pesos na nakalaan para sa program. Hindi magawa ang lahat ng ito pag wala yung mga staff ko. And even the barangay volunteer at the barangay, sila yung nasa grassroots, sila yung frontline. Kaya I was able to to gather these different development issues because of our barangay volunteers. So they are the silent heroes po ng population ng development. In 2022, we have 66 teenage pregnant aged 19. So that is why we submit our documents or data to the population, the Asian population, and we avail the SPAMC, the Social Protection Program for Adolescent Mothers and their children. We allocated and we localized the implementation of the SPAMC. We pilot the teen center, the school teen center only in Santo Niño National High School since sila po yung maraming enrollees. Quarterly, conduct of family planning caravan to GD area, those geographically isolated disadvantaged area. Hindi magawa ang lahat ng ito pag wala yung mga staff ko. And even the barangay volunteer at the barangay, sila yung nasa grassroots, sila yung frontline. Kaya I was able to to gather these different development issues because of our barangay volunteers. Dahil sa patuloy na pagsasagawa ng iba't ibang programa at serbisyo para sa mga kabataan at pamilya sa San Agustin at ang matibay na ugnayan sa iba't ibang ahensya, ayon sa datos, mas bumaba ang bilang ng kaso ng teenage pregnancy mula 50 noong 2022, 37 na lamang ang naitala noong 2023. At mas dumami rin ang gumagamit ng FP methods. Kaya nga mo, magaganda kami kasi family planning. Yes. Especially here in our school, we are facing such problems like peer pressure and others. Nakakatulong din ang teen center po dahil meron pong sanctuary of comfort po. At least develop very important na doon tayo magtuturo sa mga tao. Paundan natin ang tao. Di ba yun? Lahat na yan. Kaunlarang dulot ng mga tao, kaunlaran na tao ang sentro. Ang pagbibigay katiyakan sa layuning ito ay magmumula sa paninindigan at pamumuno ng lider ng isang bayan, 10 ng mga kasama sa pamahalaan at iba pang kasama. Sasabay sa paglalayag sa mga ahlon, patungo sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.